Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Nung nakaraan, siguro mga hindi ko lang maalala kung taon na yata yun o mag-isang taon na ngayon, na i-upload ko ito. Ngunit ngayon, re-upload ko na naman para maalala ng karamihan na ito ganito pagamalan, ganito gagawin kapag may taong naninira sa iyo na wala ka namang kinalalaman sa ginagawa, wala ka namang masamang ginagawa, hindi mo naman sila sinisiraan, ngunit pilit kanilang sisiraan. So ang mamagitan sa iyo ang Allah SWT, ngunit ikaw ay magdudua, magdudua. Dalawang mapuntahan nila kung hindi sila titigil sa tawag doon, paninira sa iyo ng puri. So dalawang pupuntahan nila: una, magkasakit sila; pangalawa sila mismo ang mag-away-away. So pinakombine ko itong dalawa, salawat ashgil at itong dua para sa kanila, para sa mga taong mahilig maninirang puri. Pag sila ay hindi huminto, magkaroon sila ng sakit na pinaka mabigat na sakit, sa sobra pa sa masakit. Makaramdam sila ng mabigat na masakit, tapos sobra pang masakit, hanggang buto na lang ang matera sa kanila kapag hindi sila hihingi sa iyo ng tawad. Hingi sila ng tawad. So kaya lagi kong sinasabi, alalahanin ninyo, iiwasan ninyo ang panalangin ng mga taong inyong sinisiraan at inyong nilapastangan. Yan ang sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi niya na iwasan ninyo, katakutan ninyo ang panalangin. Ittaqu da'watul mazlum. Iwasan ninyo, katakutan ninyo ang panalangin ng mga mazlum, yung mga taong nilapastangan, dahil ang kanilang panalangin ay diretso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang harang sa pitong palapag na langit. Diretso sa Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong panalangin, ang iyong panalangin ng isang mga taong nilapastangan. So unang-una, magsalawat kayo ng ashgil. Pagkatapos ko lang ito magsala ng salatul zuhur. Katatapos ko lang magsala ng salatul zuhur. Unang-una, salawat ka muna ng salatul ashgil. Yung parang talagang yung focus ka talaga sa ang Allah SWT, yung talagang masama na talaga ang iyong pakiramdam, ang iyong loob doon sa mga taong sumisira sa iyo. So wala tayong choice, wala tayong choice. Lagi ako nilang sinisiraan. So ngayon, ang Allah SWT na ang magganti sa kanila. So sa pamagitan nitong dua, salawat ashgil, at itong dua na pangalawang dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapos pangalawa, dua. Dua mo naman, talagang hihingi ka talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito, banggitin ko na ang kanilang pangalan, dalawa, kasi dalawa silang naninira sa akin.
Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal arshil mazid ya fa'alu lima yurid ati man zalamani mardan syadidan ila najmli wa jamaluddin wa waja'an aliman hatta yatuba wa yarhamani ya dzul jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal arshil mazid ya fa'alu lima yurid ati man zalamani maradan syadidan wa waja'an mardan syadidan ila najmli wa jamaluddin wa waja'an aliman hatta yatuba wa yarhamani ya dzul jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal arshil majid ya zal arshil majid ya fa'alu lima yurid ati man zalamani mardan syadidan ila najmli wa jamaluddin wa waja'an aliman hatta yatuba wa yarhamani ya zul jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ganun, tandaan natin yung ano niya, yung kahulugan yung dua na yan, yung salawat kanina, ang benepisyo na makukuha doon ay tawag doon na mismo yung nagsumisira sa iyo, benepisyo makukuha doon, sila ang mag-away-away mismo. Kasi doon ang hinihiling mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsalawat ka sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos sinabi mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na ya Allah, paandarin ang tawag doon na paandarin ang kanilang ang trabaho ng mga zalim sa kapwa niya zalim. Bali sila lang ang mag-aaway at iligtas mo kami mula sa kanila. Iligtas mo kami sa kanila. O kaya protektahan mo kami sa kanila sa ligtas na pamaraan. Tapos yung dua na naman, Allahumma ya hayyu ya qayyum, o Panginoon, o ya Allah, hayyu, buhay na buhay, qayyum, magpakailanman, ya hayyu ya qayyum, ya zal arshil majid, hay Panginoon na magmamay-ari ng arsh majid na pinupuri. Ya fa'alu lima yurid, Panginoon na gawin niya ang kanyang naisin, gawin niya kung ano ang kanyang naisin. Ati man zalamani, iparating mo sa mga taong naglapastangan sa akin, mga taong sumisira sa akin, iparating mo sa kanila mardan syadidan, yung pinakamabigat na sakit, kay pula na binanggit ko yung isang babae na Jimli, at saka yung lalaki wa Jamaluddin, binanggit ko ang kanilang pangalan. Tapos idugtong mo naman wawajaan aliman, mas mabigat na sakit at pinakamasakit kasi ang sakit kasi minsan may sakit kasi na mabigat lang pero hindi siya masakit, mabigat lang hindi masakit, pero ito mabigat at pinakamasakit. Pag ito ay tumama sa taong naglapastangan sa iyo, pag ito ay tumama hanggang tawag doon ang matitira lang sa kanya ay buto, kaya iwasan natin ang maninirang puri na wala ka namang hindi ka naman ginagalaw ng isang tao. Wawajaan aliman hatta yatuba, hanggat hindi sila magtaubat, wayarhamani at hindi nila ako kahabagan. Ibig sabihin hindi sila hihingi sa akin ng tawan. Wayarhamani hatta yatuba wayarhamani ya zul jalali wal ikram, o Panginoon na may tangan ng kapangyarihan at kiram maawain. So hanggang dito lang tayo kapatid, sana
Sana ito ay matauhan yung mga taong mahilig maninirang puri sa kapwa nila, hindi naman ginalaw. Lagi akong sinisiraan nila sa kanilang mismong social media. So ito naman ang gagawin ko sa kanila na mula Fajr hanggang Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Hanggat hindi sila huminto, hanggat hindi sila matamaan, insyaAllah. Assalamualaikum.